So, eto na nga. Parang, para sa akin, medyo malayo pa, no? Pero, syempre, kung gusto mong mapansin kagad, maaga pa lang, magparamdam ka na. And yun yung nangyayari ngayon. First day pa lang ngayon ng filing of candidacy, pero marami ng mga politiko na nag-inspired na tumakbo sa kung anumang posisyon, ang nagpaparamdam ngayon pa lang. At yung mga dating magkakaibigan sa malamang magiging magkaaway ngayon yan. At yung mga dating magkakaaway malamang magkampihan ngayon yan. Okay? So, isa na dito ang nangyayari sa Manila or sa Maynila, na kung saan itong si Isko Moreno is tatakbo uli ng pagka-mayor. At itong makakalaban niya is yung dati niyang vice mayor nung term niya, na ngayon ay mayor ng Maynila, na si Mayor Lacuna. Okay, maalala natin si Isko is tumakbo ng pagka-presidente noong nakaraang presidential election pero hindi nanalo. Okay, so ngayon pumuposisyon na siya at may possibility talaga na tumakbo na siya uli ng pagka-mayor. At bago po ako magpatuloy, welcome po sa aking channel. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any suggestion, recommendation, please leave it on our comment section, and yun, may ma-share kayo sa kung anong information man or opinion ko ang na-share ko sa video na to, and baka mayroon akong mga nakalimutan. Okay, so balikan po natin itong gusto kong i-share sa inyo, na kung saan pakiramdam ni Mayor Lacuna is naloko siya ni Isko Moreno dahil sa mga binitiwan niyang salita noong siya ay bumaba sa pagka-mayor at tumakbo bilang presidente noong nakaraang eleksyon. Kung ano po itong aking sinasabi, may video po akong isi-share na kung saan nagsasalita si Mayor Lacuna about sa pagtakbo muli ni Isko Moreno sa Maynila bilang isang mayor. Nung siya naman po ay namaalam at tumakbong presidente, very clear po sa amin, sa partido po namin, na kapag hindi po sa sinuwerte, ay sila po, mag-retire na daw po siya. At in several occasions po na magkakasama po kami, ay lagi po niya sinasabi yun, assuring everyone na he is already retired in the field of politics at hindi po kami magiging magkalaban kahit kailan. Kasi very clear po talaga yun. In fact, bago po siya umalis ng Maynila, ay pinag-iinan pa po niya kami ni Vice Mayor Yusefo. Plano po sa amin ni Vice Mayor Yusefo po na mag-retire na po siya. In fact, nabanggit po niya na he would venture into teaching. At alam naman po natin na nagpasisong po siya. Okay, kung talagang nagbitaw ng ganitong salita si Mayor or si Isko Moreno, di ba? Politics to. Yun lang naman ang isasagot nila dyan. Yun lang ang malamang na isagot ni Isko, or pwede niya sabihin na ang tao ang nagsasabi sa kanya para bumalik uli or tumakbo pagka-mayor. Diba? Pagdating po kasi sa eto, sarili kong opinion, hindi ko naman sinasabing lahat ng politiko ay ganun. Alam naman po natin dito sa Pilipinas, pagdating sa politika, ang kalaban mo ngayon pwede mong maging kaibigan bukas, at yung kaibigan mo ngayon pwede mong maging kalaban bukas. Kung totoong nagbitaw ng ganitong salita si Isko Moreno sa harap ng mga kasamahan niya dati, ng mga constituent niya dati, nung siya ay bumaba bilang mayor at tumakbo ng pagka-presidente, parang hindi mo siya pwedeng pagkatiwalaan sa kanyang mga sinasabi, na lahat ng mga sinabi ni Isko is para lang mapakampante at ibigay sa kanya ang suportang kailangan niya noong siya ay tumatakbong pagka-presidente. Di ba? Pwedeng ganun ang mangyari.
pwede akong magnako sa inyo dahil kailangan ko ng tulong nyo para manalo akong pagka-presidente. Di ba? Kaya lang kasi, tulad ng sinasabi ko, politika to. Alam naman natin lahat na pwedeng gawa ng kwento yan. Katulad ng sinabi ko kanina, pwedeng sabihin yun ni Isko na ang tao ang nagpapabalik sa kanya at marami siyang nakitang mali. Which is normal na mga sinasabi ng mga politician yan. Diba? Kahit ba nangako si Isko na kung sakaling hindi siya papalarin ng pagka-presidente is magre-retiro na siya. Maybe yes, tumupad siya. Maybe. Dahil malayo pa yung eleksyon ng pagka-mayor. So, totoong nag-showbiz siya, naging host siya ng noontime show dati, di ba? Ng Itbulaga, na nag-iba yung pangalan, nung nabago yung pangalan, nawala rin. Di ba? Kaya ngayon, yung Showtime na, ang nasa Channel 7. Di ba? Yung teaching, hindi naman siya nagturo ata. I don't know, I'm not too sure. Pero meron siyang channel, di ba? Meron siyang YouTube channel na kung saan is nag-interview din siya, talk shows or mga podcast style, di ba? So, siguro, medyo nainip siya. At yun na nga, katulad ng sinasabi ko, na pwede niya kasing sabihin talaga na ang tao na ang nagsasabi na kailangan akong bumalik dito sa Maynila para mapaayos or masaayos muli yung mga bagay-bagay na hinihiling or hinanakit ng mga taong sumusuporta sa kanya. Diba? Hindi sasabihin ni Lacuna to, di ba? Kung hindi totoo. Di ba? Is she threatened dahil sa pagbabalik ni Isko Moreno? Malaki ba ang tsansa na manalo uli si Isko sa Maynila bilang mayor? Di ba? Well, depende yan kung ano yung mga ginawa ni Lacuna, ni Mayor Lacuna. Pero base din sa kwento na to, marami ang supporters ba na siya ang nasa administration ngayon, so kumbaga mayroon na siyang edge. So it's a matter of paano lang niya uli kukumbinsihin yung mga botante sa Maynila at paano kikilos yung mga dapat kumilos para siya pa rin ang manalo, if you know what I mean. So kung talagang maayos ang pamamalakad ni Lacuna, he should not be threatened doon sa pagbabalik ni Isko Moreno. And alam niya yan na politika to. So anybody can change their mind. So bakit niya pinalabas to? Of course, talagang parte yan eh. Diba? Parte yan ng kanilang strategy, maybe, to dishonor Isko Moreno of his word, na nagbitaw ka ng salita, hindi mo pala kayang panindigan. Di ba? So, it's something like a political sabotage. Di ba? Or way mo para sirain ang iyong katunggali sa pagsasalita ng ganun. Of course, meron makakapagpatutuo dyan. Di ba? Meron yan. Now, depende sa kanila yon kung lalabas sila or hindi. Pero ang malinaw rito, alanganin si Lacuna. May possibility talagang mabawi ni Isko Moreno ang pagka-mayor ng Maynila. Ngayon, kung maganda ang mga pinakita, ginawa ni Lacuna, she should not be feel threatened sa pagbabalik ni Isko Moreno. Okay? So, yun lang ang gusto kong i-share sa content ko na to, and I hope magustuhan ninyo. So for any comment, suggestion, sa ating comment section po. Malay nyo may maidagdag pa kayo sa aking mga pinagsasabi rito. Alright? So hanggang dito na lamang. Maraming salamat.